turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Okay, so ganito kasi yung context niya ng turf war, kuno. Tignan natin kung bakit kuno. Ito kasi si Nicolas Torre as PNP chief. Nilagay niya si Nartates sa Mindanao. Itong si Nartates currently gustong ilagay ni Remulla as deputy chief for communication, if I'm not mistaken, sa NCR or sa NAPOLCOM kumbaga. Ito naman si Torre, inilagay niya sa Mindanao as West Command, APC, parang ganon. So nagkaroon sila ng parang issue or turf war with regard to that PNP at saka yung NAPOLCOM. Kung titignan natin, it's not, hindi siya nagkataon na may turf war. Kung lalalaman pa natin ito, sinadya nila or pinag-usapan nila na kunwari magkaroon sila ng chaos between the PNP and the NAPOLCOM, between Remulla and Torre. Bakit? Para magkaroon sila ng reason na i-relieve itong si Torre ngayong araw na ito. Bakit? Saan nila ilalagay? Diba? It's no victory na itong si Torre ay tinanggal ngayon as PNP chief. May rason yan. Ngayon, pupuntahan natin si Boying Remulla. Hindi ba nag-a-apply siya bilang ombudsman? Okay? Currently, ang kanyang position ngayon ay DOJ Secretary. Nag-a-apply ang ombudsman, although meron tayong acting na ombudsman ngayon, pero alam na natin kung saan patungo yan. Ang mangyayari dyan ay gagawin nilang ombudsman itong si Boying Remulla. Ngayon, sino sa palagay natin ang kukuha ng pwestong ni Remulla as DOJ Secretary? Dito na papasok yung kunwari may turf war, itong NAPOLCOM at PNP chief, tatanggalin. Kuno. Kasi papalabas nila na, tignan nyo yung Pangulo, wala siyang sinisino, nilagay siya nagtalaga as PNP chief pero tinanggal niya. Hindi po yan. Kasi gumawa lang sila ng reason. Kunwari may reason para tanggalin siya as PNP chief pero later on, ilalagay din siya sa another mas powerful na posisyon. So aalis si Boying Remulla, ilalagay si Boying sa ombudsman. Ngayon, saan kaya ilalagay itong si Torre? Your guess is as good as mine. Siya na ang papalit na DOJ Secretary. Bakit hindi? Pwede naman, kahit PNP Chief. Kahit hindi ka abogado, pwede kang maging DOJ Secretary. Kahit sino pwedeng maging DOJ Secretary. Ngayon, etong si Nartates, di ba, isa dati sa pinagpipilian na PNP chief next to Marbil pag tapos na si Marbil. Pero ang inilagay ay itong si Torre. Parang sa larangan ng basketball, may kanya-kanyang posisyon na ilalagay nila para maging powerful team yan. So, may designated purpose na ilagay si Boying sa ombudsman para yung mga kaso na ikinaso sa kanila, kaya niyang manipulahin. Yung mga kaso na gusto nilang kasuhan na mga kalaban nila, kaya nilang manipulahin. And at the same time, parang tag team, co-team up with the DOJ Secretary na isusunod nila itong si Torre. Nakita naman natin kung ano yung capability ni Torre sa kawalang hiyaan, no? Kahit hindi susundin yung due process, kayang-kaya niyang gawin. So, hindi pwede na bakantihin ang DOJ sa isang hindi makapal ang mukha. So, yan yung mga posibilidad na pwede mangyari dyan. Isusunod si Torre. Tinanggal ko sa PNP chief.
O di palakpakan tayo ngayon. Dahil sa wakas, working president to, walang sinisino. Pero hindi yun. May purpose yan. Siya yung ipapalit. Tapos, posibilidad, ipapalit si Fajardo sa PNP chief. Kauna-unahang babaeng PNP chief. O di ba yan si Torre, kauna-unahang PNPA na naging PNP chief? O lahat ng ginawa ni Marcos kauna-unahan. Kauna-unahang presidente na naglagay ng ex-president sa ICC. Yung mga yan, lahat mga kauna-unahan na mga kabalbalan. Ngayon, saan kaya ilalagay yung sidekick ni Remulla? Anong pangalan nung papogi na nasa likod niya dati? O, yun. Maaring, anong pangalan nun? Basta yun. Maaring ilalagay yun sa NBI director. Kasi 'di ba si Jaime Santiago ay kasalukuyan na nag-resign. Okay? Irrevocable resignation. Pero siya pa rin ngayon. Pero hanggat walang may papalit kuno ay siya pa rin. Pero papalitan na yan. At maaring ilalagay yung sidekick ni Remulla dyan. So kanya-kanyang ano na yan. Si John Vic, of course, nasa powerful position pa rin, DILG, secretary, sino pa ba? Yun lang naman ang nakikita ko dyan eh. Lahat yan, hindi natin pwedeng sabihin na, oy, na-knockout na KO na si Torre sa larangan ng boxing, na-knockout na siya. Hindi siya na-knockout. Meron pa rin yung laban, finals, final round, which is siya yung susunod na maging DOJ Secretary papalit kay Boying Remulla para magkatag team sila, magkasama sila sa larangan ng injustice sa sistema natin. Abang-abang natin, malay natin, ganun talagang pwedeng mangyari dyan. Sa akin, it's no surprise and hindi ako magtataka na ganun talaga ang pwedeng mangyayari. At hindi ako nagsasaya na natanggal siya kasi lahat ng mga itong ginagawa nila, PR stunts, PR moves, dahil meron silang purpose later on. Kagaya yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Kunwari, nag-i-inspect siya sa mga flood control sites. Pero walang mangyayari sa huli kasi palabas lang niya yun. Hindi rin naman niya pananagutin yung sila Zaldico, Martin Romualdez. Wala din. Yung mga kalaban lang ang pananagutin nila, yung mga ikukulong nila. Pero yung talagang bilyon-bilyon na gumawa niyan, hindi nila pananagutin yan. So, yun lang. Tignan natin ang mga susunod na pangyayari.